Mabagal din po ang daloy ng trapiko naman sa may Quezon Boulevard papuntang simbahan ng Quiapo dahil wala raw sinusunod na tamang sasakayan at babaan ang mga bus at jeep at wala ring disiplina sa pagpaparada ng mga sasakyan. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Connie, kung tutuusin, matagal ng problema ito, no? Dahil may 5 lanes sa Quezon Boulevard, dun nga sa may Quiapo Church. Pero ayon sa isang social media app, 8 kilometers per hour lang ang takbo ng mga sasakyan. Sobrang bagal hanggang sa tapat ng Quiapo Church, saka ito biglang luluwag. Paano kasi, alam mo, malapit sa may Quiapo Church, sa may Quezon Boulevard, yung isang lane para dahan ng mga namimili sa raon. May mga parking boys pa, syempre, na nagbabantay para doon. Pero sabi naman nila sa atin, wala naman daw bayad dun sa parking. Yung dalawang iba pang lane, nung 5-lane highway na yon, nagiging sakayan ng mga pasahero ng jeep at bus. Sa gitna mismo ng kalsada, ang sakayan at babaan. Kaya kahit yung mga pasahero, alam mo, Connie, parang buwis buhay yan sa pag-aabang dahil nasa gitna na sila ng highway. Sabi ng mga ilang jeepney driver na nakausap natin, para sa kanila, gilid na yung second at third lane ng highway na ginagamit nga nilang babaan at sakayan ng mga pasahero. Ang sabi naman daw ng isa, traffic daw kasi, kaya gumagawa na lang sila ng paraan. Kaya wag na tayo magtaka kung ano, sa obserbasyon lang natin. Wag na tayo magtaka kung mabagal yung daloy ng traffic sa may Espanya kasi paglampas yan ng rotonda patungong Quiapo, nababarahan yung daloy ng traffic dahil nga sa paghinto ng mga jeep at bus sa gitna ng kalsada at dahil din doon sa ginawang parking lane sa tapat ng Raon Mall. Yung Espanya nga, dahil nga nababarahan doon sa may Quiapo Church, ang daloy ng traffic sa Espanya nasa may 6 kilometers per hour na yung average speed. Mabagal pero kung titignan mo, kaya nga ang sabi ko malamang ang nababarahan to doon sa may Quiapo Church dahil doon sa kahabaan naman ng Espanya, wala namang baha, wala ring kabungguan ng mga sasakyan at o kaya yung ginagawang kalsada. Tapos lahat naman ng traffic light ay gumagana. Connie? Pero Maki, talagang dati ng problema yung mga nakaparada rin kasi talaga sa mga daan. Ano? Wala ba tayo nakikita dyan mula sa lokal na pamahalaan naman na naninita rito? Kasi naumpisahan na yan, at least dito naman sa may area ng Cubao kahapon ni Secretary Almendras. Pero of course, ito'y tulong-tulong na effort na kumbaga, no? Kung sino yung mga nandyan na syempre nakakasakop, dapat may pinapatupad na rin, ano, Maki? Oh, I agree with you, Connie, dahil hindi lang naman dun sa may Quiapo Church problema yung ganitong sitwasyon. Kaso doon, particularly, dahil yun yung nakita natin, actually kahit yung isang traffic enforcer, wala tayong inabutan kanina. Naku, yan, panawagan na natin. Matindi-tindi na rin nakikita natin na trapiko pa rin, ano? At hindi nakakatulong syempre yung walang disiplina na mga motorista, Maki. Tama naman yun. Malaking bagay yung pagbara ng mga jeep at ng mga bus. Dahil pag-ahon mo pa lang, papunta sa Quiapo Church, galing ka ng Espanya, pag-ahon mo, doon pa lang tumitigil na kasi yung mga bus at saka yung mga jeep. So, ibig sabihin nun, dahil sa pagtigil nun, nababarahan na hanggang dun sa may likod, kaya mabagal yung traffic. So, talagang malaking bagay din. Kung ito'y nahahata, kung tuloy-tuloy lang yung traffic, siguro hindi ganun katindi yung bagal ng traffic sa may Espanya sa Quezon Boulevard. At tulad nga ng sinabi mo, Maki, hindi na ito bago. Kaya ipanawagan natin, at least man lang, ano, meron sanang ma-deploy dyan para magmando man lang. Tumulong na rin doon sa trapiko. Dahil obviously, kung papabayaan yung mga motorista, kanya-kanyang diskarte ng pagsingit lamang ginagawa. Maki, maraming salamat na lamang sa iyong update na yan. Yan po naman, si Maki Pulido.